ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Hanggang sa may paglangan mga igsoon, ato nang ihatag ang microphone isa sa atong bisita nga gikan sa Panabo City, usa ka Catholic faith defender, usa ka kaabag, batan-on pa rin nagsugod dinig misyon sa Sigigwali, bisag asa abot diri bisag asa lugar, ug finally first time niya nga niabot diri sa tuang barangay sa Syukon, ug excited kay siya nga paambit sa pulong sa Ginoo. Kaya aron kitang tanan nga niya dinhi makabaton diha sa paghugot kapag tuo diha sa Ginoo. So paglangan atong sugaton sa masigang palakpak ang atong igsoon Brother Chris Husol. Diri ako bro. Okay, may gabi sa tanan. So mga igsoon, ako maliko no basin ang mga bagong abot. Nakapagpatana unsa kini mong programa karon dinhi sa inyo ang lugar. Mga igsoon sa ni programa nga pangsimbahan nga gidumala sa katawan sa Dios nga mao ang simbahang Katoliko. Ang sid katawan sa Dios since ang simbang Katoliko mao na ang gitukod ni Lord Jesus. Since mao na ang gitukod ni Lord Jesus, so ang mga Baptist, Methodist, Foursquare, Pentecostal, Iglesia ni Cristo Manalo sa Batista sa Sinidjuba, mini nga pundok sa relihiyon tutudlo. So kung may pastor din pwede mo mangutana kay sakit man na. Di ba pwede nga moyon ko nga parihara ang mga pari o ang mga pastor, kaya ang mga pastor mini man na nga pundok ang ilang gialagaran. So no doubt mini sila nga magtutudlo. O man ay nungdan mga igsoon nga naami dinhi aron kamong amo makaigsoon ang Katoliko nga week pa sa pagtuo. Week pa sa pagtuo. Since sa jok-jok pa musimba lang og maglinog og magbagyo. Nga tungod nini dali ra madala sa sayop nga pagtuo. Mga igsoon, sorry kung may mga non-Catholics palibot ha. Ang mga pastor, mga igsoon, mauna sila ang gingon sa Bible nga mga lubo. Manukob sa mga magtotoo. Kaya nga ano, sila man ang magsakasaka sa mga balay sa Katoliko. Kita mga Katoliko, wa man ta magsakasaka sa mga balay sa ilang mga membro. Ano man, tinuod man ta. So ang tinuod dito na musangya sa mga lugar nga wala pa ay Kristo, wala pa mawali og Kristo. Pero before that, masahon ako mga igsoon nga dunay mga lobo o mauna ang mga pastor manukob sa mga Katoliko nga week sa pagtuo. So asa mo siyado ani. So din yung mga igsoon ako masahon ang salamat bro, ay kay kung maklaro gihapon no. So din sa buhat 2029 naibalo ako nga inigbiya ko kaninyo anaon kamo sa mapintas nga mga lobo o wala sila sa iluan sa panon sa mga magtotoo o wala sila sa iluan sa panon sa mga magtotoo. So kinsa man karon ang magsakasaka sa mga magtotoo sa Dios ug ang mga sinsa mga magtotoo sa Dios mo man ang simbang Katoliko. So kinsa man ang magsakasaka sa mga balay sa Katoliko? Ay, thank you bro, tama. Panawa na iwag-iwag. So kinsa man na sila? Mga igsoon na lang sa inyong kasayuran, ang mga pastor sa Baptist, kung mangutana sila sa tagbalay, saksi ba ang napuyok di na nila sakon? Ang mga saksi, kung muadtog laing lugar, magsakasakag mga balay, pagpangutana, Pentecostal ang nagpuyo, dili na nasakon. Ang ila lamang sakon ang mga Katoliko. Pero pagpangutanan nila sa Katoliko kaabag, magduha-duha na sila. Samot na pagpangutanan nila si Ifdi nang nagpuyo diha. Manay mo ingon si Ifdi na samot na. Pero pagpangutanan nila Katoliko na niya. Mahamatik na nila nga dili hinimbahon, mao na ilang sakon. Kay paborito na nilang tukbon. So tinaw na nasa Bible nga dunay magsakasaka manukob sa mga magtotoo o kanang mga pastor makaigsunan kong mga Katoliko nga magsakasaka sa atong mga Pinoyanan sa atong mga kaigsunan mga Katoliko. Mauna sila ang giingon sa Bible nga mga lobo.
magpanggap sila, mag-disguise sila nga mga karnero apan mga lobo. Muna giingon sa atong Ginoong Jesucristo, sakit suwa di tayo mo. So kung naay pastor sa palibot, pangutana mo, friendly man may manubag, hait lang kay mo ingon yun may nga ang mga pastor mini na nga mga magtutudlo. So siya giingon din sa atong Ginoo sa Mateo City 15, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta, buwan sila kaninyo nga daw mga karnero apan sama sila sa bangis nga mga lobo. Mula man sila karnero kay bugdaw man kay na sila mosulti. Mogamit po ng Biblia. Pero ang tumong nila tokbon ang mga Katoliko. Magsaka-saka sila sa mga balay. Nagtuo ka nga kaluwasan ang ilang katuyuan. Pero ang inyong mga kwarta, mga kaigsunan kung Katoliko mo ay ilang toyo. Ato basahan ang Tito 11. Aron dili kita kusahan nga nagpasipala. Nga ang atong gisulti kana ra gyung gitudlo sa Ginoo. Gingon din kinahanglan din daan sila sa pagpanudlo kay nagsamok sila sa mga panimalay pinagi sa pagtudlo sa dili untahangay itudlo tungod lamang sa makauulaw tuyo sa pagpanapi. Unang kamo makaigsunan kung mga Katoliko sakon gani mo mga non-Catholics, mga Baptist pastor sa mga Baptist Methodist Saksi de Jehovah, Mormon sa guban pa, ayaw ninyo na sila pasaka kay ang ilang tuyo sa inyo dili kaluwasan kundi manapi ranak ninyo. Maunay tuyo nila mga igsuon. Nga naman, nagtuo sila nga ang reliyon guwapo nga negosyo. 1 Timoteo 6:5. Gingon din ug walay uno nga panaglali sa mga tao nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamaturan. Naguna-una sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadako. So naguna-una sila nga ang reliyon negosyo. So wala mga igsuon. Sorry ha. Ang mga pastor sa laing sikta, ang tuyo ninyo sa kaninyong mga kaigsunan kung Katoliko, kana ragyong inyong kwarta. Dili sila katulong kaluwasan nga naman, dili si Lord Jesus ang nagtukod sa ilang pundok. Why? Because Jesus has a church founded. Doon na siya gitukod nga simbahan. Ug mao ni ang gidumala sa mga kaparian. Mga igsoon, before that, ato sang i-detalye gamay. Ano sa agad ay nagsugod ang Christian religion? Mga igsoon, o ang Christian pag-yun, asa gikan ang 2024 nga atong giingon na edad karon sa kalimutan. Daghang Katoliko nga wa masayod, asa gikan ang 2024. Since usimba lang lagi o maglinog o magbagyo. Samot na ang mga protestante nga kaniadto Katoliko nga tungod sa kakulang sa kaibalo nibiya sa simbang Katoliko, samot na nga kabalo asa gikan ang 2024. Mga igsoon, 2024 karon ang atong giila nga mao edad sa kalibutan. Again, the question is, asa man nagikan? Mga igsoon, ang 2024 edad na ni Lord Jesus. That is why gitawag na sa Latin og Anno Domini, sa English Year of the Lord, sa Binisaya tuig sa Ginoo. Before Christ na may counting of age, since na may edad ang mga tao sa Old Testament. Ato basahon nga si Adan 930 ang iyang edad. Aron makabalota na pertid ang taasa og edad ni Adan. Kita wala na 900 na to, tayo na lang, patay na ta. So ato basahon ang Genesis 5:4. Human mataw si Seth, nakaabot pa gayon si Adan og laing 800 ka tuig. O nakaliwat siya og uban pang mga anak, namatay siya sa panuigong 930. Nga how many thousands of years ang diferensya sa ni Adan og ni Jesus Christ? So ang 2024 o 2024 dili na mo'y edad sa kalimutan sa iyang kabuhatan. Pagkatao ni Lord Jesus Christ, mga igsoon, ang atong manluluwas, pag edad niya 1 year, sugod na ang gitawag og Anno Domini. Pag edad ni Lord Jesus Christ og 30, nagsugod na siya panudlo sa iyang pagtulunan na mao ang Christian beliefs o Christian religion.
Ato basahon ang San Lucas 3:23. Gingon din eh. Mga 30 ng panuhigo ni Jesus, pagsugod niya sa iyang buluhaton. Nagtuang mga tao nga si anak ni Jose, nga anak nili. Mga 30 ng panuhigo ni Jesus, pagsugod niya sa iyang buluhaton. 2024 man takaron. Si Lord Jesus nagsugod o panudlo 30 iyang edad. Namatay siya sa tuig 33 ug nianang maong panahon between 30 to 33 di nagtukod siya sa Christian religion. Ato basahan ang San Mateo 16:18. Ingon din eh. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan dali ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ug mao ni ang katawan sa Dios sa bag-ong kasabutan ang gitukod ni Lord Jesus nga iglesia o reliyon. Ato basahon ang 1 Timoteo 3:16 na si Lord Jesus Christ dunay reliyon o Christian nga teaching nga mao'y gitudlo sa iglesia nga iyang gitukod. Aron maklaro nato ang Christian religion. Gingon din eh, walay makalimudon sa kadako ang tinago sa atong reliyon. So ang reliyon nga Christian gitukod ni Lord Jesus sa nag-edad siya og 30 ngadto sa 33. Ipresyo nato nga 33 AD natugod. So 2024 minus 33 equals 1991. Mao nang edad sa Christian religion. Kaya supakon lang ta ng Baptist 1609, supakon lang ta saksi ni Jehovah 1870, supakon lang ta sa Sabadista 1863, supakon lang ta iglesia ni Cristo Manalo 1914. Muna mga kaigsunan kung Katoliko toon yun. Huwag na mo'y malibgan pangutana sa mga pari, kay giingon yun na sa Bible sa pari mangutana. Pero ang mga CFD tinudluan naman sa pari, so pwede po mo mangutana sa CFD. Now ako sa mga isuon na kung doon na tayo gusto may bawaan bayan sa Ginoo, sa pari pangutana. Malakias 2:7. Gingon din eh. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo mahitungod sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan ato kanila ang katawan magpakisayon bahin sa akong kabubuton. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamanan. So pari kita mangutana. So kung natay kalibog. Now, si Lord Jesus Christ nagtukod og simbahan nag-edad siya 33. ug iyang gisugo nga mosangyaw sa tibuok kalibutan aron mamautismo. Ato basahon ang San Mateo 28:19. Gingon din eh. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan ug himuan silang akong mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og ang nakanindot mga igsoon sa iglesia nga gitukod ni Lord Jesus nga mao ang simbahang Katoliko. Ay ang mutuo magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo impas. Joke lang. Ang dili mutuo silutan. Silutan man so impas lang gyapon. San Marcos 16:15. Gingon din eh. Mingon siya kanila paglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isang yaw kining maibalita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo silutan. Laliman mo ana pagkangilngig sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Imagine, ang mutuo o mapabautismo sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus maluwas. O saan na ikahumin ng simbahan na? Grabe, no? Tayo to analyze mga brothers and sisters. Ang mutuo o mapabautismo sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus maluwas o iyang luwason. O saan na ikahumin ng maong simbahan? Nga pag-ikahumin ng simbahan? Nga ang mga igsuon. So mga igsoon ang bunyag nga madawat nato diya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, magluwas ka nato tungod kay ang iyang bunyag o bautismo maglimpyo sa atong mga sala. Buhat 22:16. Busa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. So kung ang tao mabautismohan sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, malimpyuhan siya sa sala. Pero kung ang tao mabautismohan sa mga sikta, ang mabautismo niya mga pastor lang, madugangan ang iyang mga sala. Now, asa man mo magpabautismo? Sa gitukod ni Lord Jesus nga mawala ang atong sala o dito sa mga pastor nga mumultiply ang atong sala? Nabagay gahom ang simbahan, kaya ang bunyag nga maghugas sa sala nga madawat sa simbahan gahom na ato basahon ng Epeso 1:19. Gingon din eh. 19.
Dugang panihinig ipaninghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ani ang kanato nga nagtuo kaniya kining gahom mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo. So ang simbahan ay gahom. Imagine ang mabautismuhan sa simbahan maluwas. So grabe ka power sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. So dili kita mumulan sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, ayaw gyud mong patuo ang mga pastor. Bisag kung saon mo nilang tudlo, praise the Lord, hallelujah, wala na naikwenta. Kay ang mga pastor mini na nga mga magtutudlo. Kinsa man gyud ay ang mga magtutudlo o alagad sa Dios? Atong basahon nga mga pare. Mga ison din sa bilang kasulatan gipahayag yun sa itong Ginoo nga ang dili mo tuo sa pari patyon kay mga dautan. Ato sa nibasahon doon mangita takin siya di mo tuo pari dia kay ato dahil sugdan. Ato sa basahon kinsa katong dili mo tuman sa maghukom o sa pari nga ato adito kinahanglan patyon kanang tawana, kinahanglan hinluan ninyo ang Israel sa dautan. So di mo tuo sa pari dautan unya patyon. So kinsa may di mo itong pare diha kay sugdan na nato na paano magkini nganong ingon anak man ang mga isuon mo nganong mingon man ang Diyos patyon ang di mo tos pare. Pero unsa may gipasabot ana sa New Testament kay ang Bible composed of Old and New Testament. Ang Old prefigure sa New, ang New fulfillment sa Old. So unsa may gipasabot diha now nganong mingon ang Ginoo pati ang dimutos pare kay si Lord Jesus Christ mga igsuon mao ang pangulong pare sa Christian religion nga mao ang katawhan sa Dios sa panahon ni Lord Jesus. Remember ang Dios sa langit dunay katawhan sa duha ka mga panahon. Sa wala pa si Lord Jesus ang iyang bugtong anak magpakatao na siya iyang katawhan nga mao mga Hudiyo. O dito gipayag na nga patyon ang nimoto sa pare. O sa pag-anin ni Lord Jesus, doon na po'y katawan sa Diyos. Doon na po'y katawan ng Diyos. O man ni ang Christian religion nga nailan sa pagtawag o Catholic Church. Now, nganong ingon ang ginupat niya ang nimoto sa pare? Kay si Lord Jesus Christ, pare di ay. O ang dili mo tuo niya, mo nang dili maluwas. Hebrew 3:1. Mga igsoon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, himuan ninyo paningingnan si Hesus ang apostol ug pangulong pare sa pagtuo nga atong gihuptan. Mao nang giingon sa Old Testament, patya ang dimo tuos pare, kay si Lord Jesus Christ mao day ang pare sa Christian religion. Na unsa may gipasabot sa Ginoo nga saya pangingon patya ang dimo tuos pare. Mga igsoon mao na pinakasakit. Kay once ang tao dili mo tuo sa pare, impierno gyud siya. Ako malikon sa Old Testament gipayag sa inyo pati ang limuto sa pare physical ang killing. Pero unsa may gipasabot ana sa New Testament impierno mga igsoon. Ato ba sa nagipadayag 20:14 munang tuog kita sa mga pare mga igsoon ayaw ginto ang mga pare mo na ang tinuod nga pastor hinungdan nga ang tanang pare pastor pero dili tanang pastor pare kay doon na may pastor nga mini. So nagyon, kung na pastor din perte yun suriha yun, no? Kaya nga kung ano bang binalihan na ang pastor mini, dahil na tayong pastor sa lain sikta ng reals, no? Gihingan lang ako nila, ang mga safety, gihingan lang nila Catholic fake defenders. Fake lagi. Bantay lagi siya, ikamatay ni motor. Ipadayag, 20:14. Unya, kitambog ang kamatayon o ang hadis kanto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo, mao ang ikaduhang kamatayon. Mao nga ang pag-ingon sa itong ginupati ang limutos pare ang pasabot diha itambog sa impierno. Kaya ang impierno mao ang ikaduhang kamatayon. Na magiday unang kamatayon kay na may impierno nga mao ang ikaduha. Ato basahon ang Hebrew 9:27. Nga ang pagbiya nato dinis kalimutan mao na ang unang kamatayon. Giingon din kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa mo nang atong kamatayon pisikal. Ang kamatayon na ikaduha mo kamatayon espiritual nga mao ang impierno. So mo na mga igsoon nga dili kita mo biya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus.
aron siguro tang maluwas. Kay kung mubiya ta sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, siguro na kang maimpirno. Muingon dayon ng uban, judgment mo na, brad. Judgment kung wala itudlo sa Diyos. I repeat, once kang tao mubiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, buot pasabot, ang tanang Katoliko nga mibiya sa simbahan Katoliko, ini kapatay ninyo, hulog yun mo ka-impirno. Nakabakita sa Bible nga ako man ang gisulti. Mga igsoon, dili ko musulti o gulay busy sa Bible. Nakabakita sa Bible nga mubiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, ma-impirno. Ato basahon ang 1, 2, 18, 19. Anong dili ta akusahan sa mga nagtanaw nato sa Facebook o sa kaninyong niya karon sa palibot. So shout out sa tanan nga nagtanaw sa Facebook, no? Ang ako lang yung masiguro niya, kana lang yung ako igsuon. Ang asawa sa ko igsuon, no? Karina Macarihosol, may gabi niya. Ren, ang uban, sorry lang yun, dakan gaya na, no? Di na ma-shout out tanan kay ma-distracta, no? Thank you very much lang sa inyong pagtanaw. Gingon din anong mingon ko nga mubiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus maimpirno kung mamatay nga dili mo balik sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus? Kay mo na ang bahayag ni Lord Jesus pinagi ni St. John nga iyang tinuna. Gingon din mga anak, doon lang katapusan sa kalibutan. Gisugin lang na kamo nga muani ang kaaway ni Kristo. O kanina na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Listen carefully, ha, mga brothers and sisters, Catholics, and even sa mga Protestants. Sa verse 19, kining mga tawana dili tinuod nga sakop sa atong pundok, busa na mulang sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato, apan namiya sila aron mailagayod na sila dili kauban nato. Sa ibabaw sa 18, gisugilan na kamo nga muani ang kaaway ni Kristo. So ang namiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, kaaway na ni Lord Jesus. So saan man niya pagkaluwas? Now, unsa day buhaton ni Lord Jesus sa iyang mga kaaway nga mao ang namiya sa iyang simbahan? Ato basahon mga igsoon nga ipatyon sa iyang atubangan nga mao ang pagtambong sa impierno. Sa Lucas 19:27. So gingon din So mga igsoon nga di kita mubiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga mao ang simbang Katoliko. Kay kung mubiya ka 1,000,000% gyud tang maimpierno. Gingon din Gingon din, nagkaroon may tungod sa akong mga kaaway. Remember ha? Nagkaroon may tungod sa akong mga kaaway. Kinsa ng kaaway? Ang bibiya sa iyang simbahan. Nga dili gusto nga ako maghari kanila. Anong maghari man? Kaya ang simbahan mao ni ang gingharian sa Dios din is kalibutan. Ako sa nilatak i-elaborate. Mga igsoon kong mga Katoliko, kita ang gingharian sa Dios din sa kalibutan. Perting hayahaya na to. Kita ang gingharian sa Diyos din sa kalibutan. Ako sa unahong basa ang ipadayag 5 Ang masabtan ninyo ang giingon sa Ginoo nga dili gusto nga ako maghari kanila. Gipadayag 5 Giingon din gihimo mo silang gingharian sa mga pare. Gingharian sa mga pare, ha? Kay ang church is the kingdom of God on earth. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. Gilaliman mo, o maghari sila sa kalibutan. Ano man? Kay ang simbahan regarding of faith and moral. Remember ha? Regarding of faith and moral. Pagtuog mayong buhat kinaiya, pamatasan. Ang simbahan mo'y maghari din sa kalibutan. Kay ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, gingharian sa Diyos dinhi sa yuta. So, ang gingon sa itong Ginoo nga dili gusto nga ako maghari kanila, but pasabot, dili mudawat ni Lord Jesus. Kung ato po nang i-elaborate. Was kang tao dili magpasakop sa simbang Katoliko, since mao ni ang gitukod ni Lord Jesus, wala siya muila ni Lord Jesus. Muna mga igsoon ka ng mga sikta, sa limbong lang na sa ilang pagkaminik ng moingog, I love Jesus.
Maskara lang na nila mga igsoon. Sorry ha, pero kamong mga non-Catholics nga diha sa palibot, pwede mo mangutana, no? Kay sakit mo na. Pero ang among giingon nga mini kanang founder sa sikta o kanang mga pastor, kamo biktima raman mo nila. So dili mo maigo sa blame kay inosente man mo sa una sa Katoliko pa mo. Kay musimba lang og maglinog og magbagyo. So wala mo na mo gi-blame ka na lagi magtutudlo, no? Pero kung naay gusto mangutana, ako mang-stop ang akong wali. Kung naay gusto mangutana, no? Mo na ako ang kuan. Now, ako balikan ang giingon ni Lord Jesus sa San Lucas 19:27. Giingon din eh. Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila. Dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Unsa may gipasabot ni Lord Jesus nilang dad-a dinhi og pamatya sa akong atubangan nga moatubang niya mga kalag naman. Atong basahan man na nga moatubang ni Lord Jesus mga kalag na. 2 Corinto 5:10. Ano maklaro nato unsa gigipasabot o unsa nga kamatayon ang iyang giingon nga patyon sa akong atubangan. Gingon dinhi sa 2 Corinto 5:10, tay kinahanglan matubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan dinhi sa kalibutan. So pag-ingon nga dada sa akong atubangan og patya, kalag na ang moatubang o dadon aron moatubang ni Lord Jesus. So kay kalag naman ang ipasabot adto katong gibasa nato sa buwan ang ipadayag 20:14 nga itambog sa impierno. Muna mga igsoon kong mga Katoliko, ayaw gyud mo padala sa bisan unsang protestante nga mangdani sa inyo ha, kay mini na nga mga pundok sa reliyon. In other words, dili na relihiyon. Kung naay dili kauyon, pwede mo mangutan. Ang saksi Baptist Methodist Iglesia ni Cristo Manalo sa Manista, saksi ni Juba Pentecostal o Kubamba, dili na relihiyon. Those are just an organization. Organization na, di na religion. Why? Because there is only one religion. And no one can create a religion except Lord Jesus. Si Lord Jesus ay makatukod og religion, wala nila. Praise God. Si Lord Jesus lang ang makatukod og religion. Now, what is religion? So religion is a word, is a Greek, religion derived from the Latin word, a Greek word, religare. Religare means to bind oneself to God. Ang religare, ang religion gikan na sa Greek word na religare. Og ang religare nagpasabot og to bind oneself to God. Og walay laing makapahiusa nato ngadto sa Dios Amahan, gawas lang ni Lord Jesus. Therefore, walay laing makatukod og reliyon, gawas lang ni Lord Jesus. So ang tanang na bautismuhan sa mga sikta, wala na mahiusa sa Dios. Sorry yun. Kung ang nabautismo nato sa Manista, wala ka mahiusa sa Dios, ano man dili man nakahimog reliyon si Ellen G. White. Kung nagbautismo nato Iglesia ni Cristo, wala ka mahiusa sa Dios, ano man si Felix Manalo, di na katukod og reliyon. Only Jesus can create a religion. So useless ang ilang pag-ingon nga sila tinuod. So ang reliyon mga igsoon, si Lord Jesus lang o ang mga lain sikta dili na tinuod nga reliyon. So ayaw gyud mo pasakop diha. Now, gitukod ni Lord Jesus ang iyang reliyon, nag-edad siya og 30 ngadto 33. Mga igsoon, pag-edad sa kalibutan og 51. Gisugda na og sulat ang pulong sa Dios nga mao ang gipanudlo ni Lord Jesus nga gitawag og New Testament. Nahumani og sulat tuig 100. And remember nga ang pulong sa Dios wala pa na masulat sa papel during the time of Jesus and his apostles. Ano man, walay papel sa ilang panahon. Kinsa dahil naka-invento sa papel? Ang nasod China. Ano sa man na-invento sa China? 200 BC. Ano sa miabot sa Israel? 200 AD. But pasabot 400 years pa. Sukad pagka-invento sa China sa papel, usa miabot sa nasod Israel. Pag-abot sa tuig 100, ang pulong sa Dios, New Testament,
Nahumana og sulat. Pag-abot sa tuig 107, ang mga Christians mitawag na sa ilang reliyon o Katolikos. Pinulungan sa nasod Greece nga gitawag og Greek, nga nagpasabot og universal sa Spanish Katoliko, sa English Catholic, or universal. Pag-abot sa tuig 180, ang Apostles' Creed nasulat na sa libro, o ang libro nga gisulatan gitawag og Didache, og dito sa Didache nasbasa ang mga gipailaga sa simbahan sa mga Christians ang ngalan sa ilang simbahan. Sa Latin pa Sanctam Ecclesiam Catholicam, sa English Holy Catholic Church. Pag-abot sa tuig 313 human hatagag kagawasan ng mga Christian sulod sa 300 ka pagpanglutos. Kay mga igsoon for your information, grabe ang pagpanglutos sa mga Christians. Giluto sila, gipatay, gipanitan nga buhi. Dinalalako taksa-taksahon. Panitan nga buhi. Malaliman kang panitan nga buhi. Sunugon nga buhi. Palinyahon po kagulo. For one Christian. Are you a Christian? Yes. Na may nagsunod magdalang espada. Are you a Christian? Yes. Putol ang ulo. Tagak. Are you a Christian? No. Are you a Christian? Yes. Putol ang ulo. Are you a Christian? Yes. Putol ang ulo. Muna na itabo sa una kung magbasa tag history. Espesyal o kamatayon ng mga obispo o mga pare. Pag-abot sa tuwing 313, natagan o kagawasan ng mga Christians through the prayer of Saint Monica, Santa Monica. Inahan ni Constantine the Great. Kaya si Constantine the Great kasi gubat na tumangon ni Maxentius, usa sa mga binggiitang emperador sa Roman Empire. Unya na kan siyang sundalo ikumpara ni Constantine the Great. Nag-ampon si Santa Elena Santa Elena, dili Santa Monica. I'm sorry. Santa Monica kang San Agustin man ang mama. Santa Elena, dili si sorry ha. Santa Elena. Nagampo siya rong tabangan sa Ginoo si Constantine the Great. Ug tuod man nakakita si Constantine the Great og milagro sa langit. Kita siya kahayag pa sa adlaw og ang purma cross og sa ubos na mga words sa Latin in hoc signo vinces, sa English pa by design you will win. Gibutang na sa ilang mga swords mga taming uban pa og tuhod niya na midaog sila sa gubat nga way na unsa sa iyang sundalo bisan usa kay ang ilang mga kaway nagunay og patay og nahurot og kamatay. Mo nang gideclare ni Constantine the Great na it is true that the God of the Christian people religion is a very powerful God. Ug iyang giingon na kung makristiyan mo inyo ng desisyon, kung di mo makristiyan inyo ng desisyon, ang point nato karon dili na sila dakpon, di na sila lutoson. Muna ang mga Christian nang gawa sa mga tanil nga ilang taguan, musulod ini kaalasay sa buntag, manggawas ini kaalasay sa gabi. Muna ang kinabuhi sa mga Christian, nabasa man kong history. Taas kayo ilang tanil, Davao City, Kutob sa Panaco, muna ilang tanil. Almost 30 kilometers. Naliman mo, anak, dito na sila mamatay, muna ditawag ng katakom. Tuwing 325, giklaro na sa Christian religion ang matimaan sa ilang reliyon. Sa Latin pa, it unam sanctam Catholicam et Apostolicam. Sa English pa, the one Holy Catholic and Apostolic. Muna ang timaan sa Christian religion. Pag-abot sa tuwing 382, gimando na sa ika-37 nga leader sa Christian religion nga tigumo na, hiusaho na o ibalhin sa papel ang pulong sa Diyos ano dili na magkatag-katag o gihubat sa Latin ang nagbuhat si Pope si Saint Jerome. Pag-abot sa tuwing 386 gihinganlan na gyud sa simbahan pinagi sa pag-aproba sa Santo Papa gyapon. Siyempre ang nagduso nga mo ni ingalan si Saint John Chrysostom. Dito gihinganlan na ang pulong sa Dios o Biblia. Pag-abot sa 397 gideclare na sa Council of Hippo ug di San Agustin na ang Biblia pulong sa Dios. Og dito na hinahinay ng nailhan o ang mga tao na kabalo nga doon na di ay pulong sa Diyos na nasulat. O pag-abot sa 397 Council of Carthage, lugar lang yapon sa Africa, gideclare po na ang Biblia pulong sa Diyos. O dito na nailhan gyud sa ilahang palibot mga adjacent countries nga doon na di ay pulong sa Diyos na nasulat. Pag-abot sa tuwing 404 humanag yun o gitawag ng Vulgate. Vulgate meaning the Latin translation of the Bible. Pag-abot sa tuwing 787 human giransak ang Batikan o gipanguha ang mga rebulto. Giklaro sa simbahan
nga ang mga ribulto sa mga balaan o kung inyong ilabtan maimpirno mo tanan. Iconoclasm. Gideclare na po na itong panahon na nga ang mga ribulto mga secret images na, secret icons or icons meaning secret images. Pagkabot sa tuig 1054 mihawa na, gisiparit na o gigis-communicate na sa simbahan ang laing grupo nga wala mo to sa Santo Papa nga mao ang Orthodox Catholic. Pagkabot sa tuig 1227 ang Biblia gibahin na nga sa kapitulo pinagi ni Archbishop Stephen Langton, Archbishop sa Italy. Tuig 1228 usa sa mga pari sa Italy na si Raimundos Martinez mi Latinize sa ngalan sa Ginoong Yahweh mao nga dunay pulong Jehovah. So kanang Jehovah mini na dili na tinod nga ngalan sa Dios. Sinayop na. So imong tuwa na. Iyang gilatinize ang YHWH ug migawas ang JHBH. Dapon mo dito krako. Pero gamay raman dito, pero akong gibatbat po din kay importante man ning masayran sa mga Katoliko tanan. So gilatinize niya gihimo ang Y sa Latin J. Ang H sa Latin H lang gyapon, ang V sa Latin W. Ang W sa Latin pwedeng B. Ang H lang gyapon. That is why ang YHWH nahimong JHBH. Ug ang paglitok niya na Yahweh lang gyapon or Jahwe. Pero gibutangan ni Raimundos Martinez o vowels. Iyang gi-insert sa J o H ang E manang J. Iyang gi-insert gikuha niya ang letter ang E gikan sa word Elohim meaning God, Aramaic word for the name God, for the word God. Gikuha niya ang letter E, gi-insert sa J o gibutang niya, gisunod niya sa J. Manang J. Gikuha niya ang letter O sa Elohim, gibutang niya, gisunod niya sa O, sa H, manang Jeho. O gikuha niya ang letter E sa word Adonai, Aramaic word for Lord, gibutang niya, gisunod niya sa B mo ng Va, H, B. Against niya sa tunga B o H mo ng Va. O gilitok o Jehovah. Pagmasa sa simbahan, pagtanaw sa simbahan, mali man, giingnan siya, mali na. Ayaw na ipadayon. Ang question na, nung mali man ang Jehovah. Mga isang mali ang Jehovah, kay kumuingon ka ang ngalan sa Ginoo Jehovah, sama ra nga nagtudlo ka nga God Lord or Diyos Ginoo. O dihang mali, kay ang proper Lord God or Ginoong Diyos. Ato masahon ang ipadayag 1:8. So mo nang mali, gingon din Katong ipadayag 1:8. Dira. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Diyos nga labing gamanan. So ang plastada Ginoong Diyos, sa English Lord God, dili God Lord, dili Diyos Ginoo. Mo nang mali ang Jehovah. Kuman mo labay ang almost 200 years, panahon ni Peter Galatin, pari sa Germany, iyang gibuhi ang ngalang Jehovah, gimadlong na sa siya sa simbahan. Ug nawala na pod. Ug nganong naanak karon gigamit ning pundok nga Jehovah's Witnesses, di ata punta. Kuman mo labay ang pila ka tuig, 1521. Ang mga Christians kagingan sa Ginoo nga paglakaw mo sa tibok kalibutan, ano isang may balita, before that, no? 1521, 1517, 1517, nahitabo na ang gingon sa Ginoo nga dunay mogawa sa iyang simbahan, mangdali sa mga kaigsuonan. Ato basahon ang buhat 2030, gingon din May pipilaw niya ka mga tao diya sa inyong pundok. Remember ha, pundok kaning may pipilaw niya ka mga tao diya sa inyong pundok. Inyong pundok mo na ang simbahan nga gitungod ni Lord Jesus. May pipilaw niya ka mga tao diya sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Nahitabo na 1517 pinagi sa pari sa Germany nga si Martin Luther. Kay mihawa siya sa simbang Katoliko. Kay wa siya kapuyo sa kinabuhing putli. Kay nalipat siya sa paa nga puti. Mga igsoon ni Ambo ginato ang mga pari kay makadaot sa pari kana ra gyud paa nga puti. Nabagina sa Bible nga ang mga alagad sa Dios magkinabuhing putli. Ato basahan ang 2 Corinto 6:6. Nga magkinabuhing yung putli ang mga pari. Gingon din Gipakita na mo nga kami mga
size. Gipakita na mo nga kami mga sulugon sa Dios pinagi sa among kaputli. Kaalam pa ilog kaluoy pinagi sa Espiritu Santo. Pinaagi sa among kaputli. Unsa wala? Ang wala pakihilawas og babae. Gipadaya 14:4. Gingon din eh. So wala kapuyo si Martin Luther sa kinabuhing putli kay nalipat gyud siya sa paang puti. Kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makigilawas sa mga babae. Wala sila magmingiyo. Si Martin Luther, nalipat magin siya sa babae, munang may propose siya sa Santo Papa, po, magbinyo na lang min mga pare. Kay mo man istorya ha, malipat man mi sa paanga puti. O aman musugot ang Santo Papa, mihawa siya sa simbang Katoliko, o nagtukod siya grupo, gitawag niya Lutheran Church. Pagabot sa tuwing 1521, nana sa ilay Katoliko, dili pare, pero ilado, mitukod o iyang grupo. Ang maong tao mo, si Nicolasto. Ang iyang grupo, gitawag niya Anabaptist. Gitawag niya ka Anabaptist ang iyang grupo kay ang Katoliko nga iyang madala bunyagan man niyang otro kay ang ana is a Greek word meaning re sa English re or again. Baptist means baptism. That is why kay bunyagan niya gingalan niya ang iyang grupo og Anabaptist. December 1521 miabot sa Pilipinas ang mga Christian sa ilang pagyaot sa Ngiyaw. Ang mga Katoliko gikan sa Spain miabot sa Pilipinas. Trumajilan o sa mga pare ngayang kauban, particularly si Father Pedro Valderrama o si Father Andres Ordanita. Sila miabot sa Pilipinas, nagsangyaw sila Kristyanismo, munang nakailanata sa tinuod na Ginoo. Kaya sa wala pa moabot ang mga Katoliko sa Pilipinas, ang atong Ginoo San Telmo Kagwang Duwende Engkanto o kuban pa, montanay atong Dios. Unay Diyos sa mga Pilipino. Hindi makakita sila bato nga kalagsaw ng purma, ilunan nilang Diyos. Sumisagot sila Diyos sa mga Pilipino before miabot ang mga Katoliko. Ang nakanindot pag yung mga igsoon kay nausap ang ato ang panginabuhi, na-educate kita, na-civilized ta, o nausap na ang atong mga apelido. Nanay Ramos, Nanay Reyes, De Los Reyes, Nanay Cortez. Kaya kung wala pa ang atong mga apelido, Laya, Sanga, Tik. Pero pag-abot nila, nagwapo na ang ato apelido. Ang pinakanindot, na-educate kita. Pag-abot sa tuwing 1536, na nasa Katoliko, mihawa sa simbang Katoliko, ang maong tao, hari sa England, na si King Henry VIII, nagtukod ng grupo, babae kaya po ng inungdan, itawag niya ang Anglican Church, o kaya di-declare na officially declared by him as Church of England. Pag-abot sa 1516, na nasa pare, nga may hawa sa Katoliko, nga mo si Janox, tukod ng grupo, gitawag niya o Presbyterian Church. Pag-abot sa 1609, na nasa Katoliko, ang gikan ni Martin Luther, may hawa, o nagtukod ng grupo, gitawag niya Baptist, ang maong tao, mo si John Wesley. 1611, namatay na si King Henry, may puli ang iyang anak si King James. May mando, nga mahubad sila o ilang kaugalingong version sa Bible, o ilang kining gitawag o King James version. Mao na mga igsoon. Pangutana mo sa sikta, ang ilang Bible, King James version. Ngano nung gitawag na King James? Kaya ang nagmandoan na hari sa England na mo si King James. In honor of him, gitawag o King James version. Tuig 1611. Kanya ang King James version mga isuon since kinupya lang na 73 books na. Pag-abot sa tuig 1739, na po yung taga-Amerika nakatukod o grupo nga mo si John Wesley. Ang iyang grupo gitawag niya og Methodist. Pag-abot sa tuig 1820, na po yung taga-Utah, USA nakatukod o grupo nga gingalan niya the Church of Christ of the Latter-day Saints, also known as Mormons. Ang maong tao si Joseph Smith. Si Joseph Smith 50 kabuk asawa kaya nagtudong sila og polygamy. Pag-abot sa tuig 1830, mihawa sa Baptist ang pastor na si William Miller. O nagtundo siya nga Sabado dahil ang isisimba sa katawan sa Diyos. Siya mo'y unang nagingon nga Sabado. Ang iyang pundok gitawag niyang Adventist. Dili pa ng pundok karon na 70 Adventist. Pag-abot sa umano kayo sa katuig 1831, nanasay tao sa Amerika nga nakatukod ng grupo. Ang maong tao mao si Alexander Campbell. O may hingalan siyang grupo nga Church of Christ. Sa Tagalog o Binisaya, Iglesia ni Cristo. Pero di pa mo syurta.
1831. Pagka 1844, nagtagna si William Miller na bumalik ang Ginoo, October 22. Pero man bumalik ang Ginoo, nabungkag ang iyang grupo. O gi-revive ni Ellen G. White, o iyang bana na si James White, o si Joseph Batis, o ang ilang grupo gitawag nilang Sabatis. Di man sila kanatawag sa Sabatis, mo nang gilisan nila og 70 Adventist. Mo nang doon ay 70 Adventist. Mga igsoon, ang 70 Adventist, sorry kayo na sa Badista ha, satanic kain nga grupo. Kay maunay naghingalan nga ang Santo Papa nagdala sa numero sa yawa. 666. Grabe ng 70 Adventist. So dili na lang nato elaborate og bayo ha, kay basing masyota sa oras, no? Kay basing na daghang pangutana, no? O naay mangutana. 1870. Mibuto na po sa Utah, sa Pennsylvania, ang pundok nga karon gitawag og Jehovah's Witnesses. Ang founder si Charles T. Russell. Ang unang ngalan na mga igsoon, Bible Student Movement o BSM. Ilahasa ang atong sundan. Pagka 1914, gilisan nilang ngalan, gimo nilang IBSA, International Bible Student Association. Pagka 1931, human mamatay si Charles T. Russell na founder, mipuli ang usa sa mga judge sa Amerika nga si Franklin Rutherford. O iyang gilisan og ngalan, gimo niyang Jehovah's Witnesses. Gibalik nila ang Jehovah. Mga ison, ayaw gimo padala ng saksi ni Jehovah. Sa sinugdan ng saksi ni Jehovah, nagtudlo nga si Lord Jesus gilansang sa cross. Pero sa 1921, ilang Diyos ang ilang itudlo, si Lord Jesus wala na gilansang sa cross, kundi gigapos na sa poste. Tanawa na ilang mga basahon, ngayon distribute nila ang Disyembre. Di ba si Lord Jesus nagpasan og poste? Pag-abot sa Kalbaryo, gigapos sa poste. Mingon to akong kaubang si Iblis, panabo, usap ni kauya bro, mula manig mahugani. Asa man ipagabas, kunti luya ang tawag sa Ginoo, kapasan og poste. So, sayo, muna ayaw mo padala ng saksi ni Jehovah, kay mini na kapondok sa reliyon. Mga igsoon, I'm sorry ha, pero harap-harap ta. Once nga magpasaka mo og laing sikta sa inyong balay, sama ra nga nagpasaka mo og ahente sa kaaway sa Ginoo. Kinsay kaaway sa Ginoo? Ang yawa. So kung magpasaka mo og dili katoliko sa inyong balay, sama ra nga nagpasaka mo og daotan diha sa inyong balay. Pwede sa kita, bro, atay mahimo. Bakit tayo mahimo? Di ba pwede atong limito ng kamaturan tungkol kay mataha ta nila, mahadlok ta nila, hindi. Wa man ta mamensyonal nila. Di man ta bingon nga kawatan sila palahubog, sama silang gingon, mga katoliko, iya din na sa Diyos, daghang palahubog. Kini po mga palahubog, hiskutan ka din mo nila kadaot sa simbahan. Malong na yung palahubog diya, pag tinarong na yung taon mo, ha? Hindi mga palahubog mo, gini nakadaot sa itong simbahan. Oh, muyo man ang sikta. Muna iya sa Diyos, buntag pa. Hubog na. Munang, may palahubog diya pag tinarong na yung taon mo. Kaya nadaot yung taong simbahan ninyo. Now, so, muna ang mga saksi. Grabe, gibuhat sa mga saksi. Inay nilansan ang Ginoo sa cross, gigapos na sa poste. Dami po tayo ispanog ngayon, ano bro? Direct to the point sa taron. Kung asa nila nagibase, no? Now, so ako na lang iskutan. Asa na nila gibase? Sa word stauros. Unsa man ang stauros? Greek word. Unsa may kaulugan na? Sa classical Greek. Kung naisaksi din niya, paminaw ha, wala din sila ikuan. Magtuon. Sa classical Greek, unsa ang classical Greek? Old Greek. Ang stauros nagpasabot og poste. Diha nila gibase. Pero sa Common Greek, ang stauros nagpasabot og cross. Mao na mangigsoon, yang nila Old Greek man or Classical Greek. Munang kulang sila stoon. Doon na may Common Greek. Doon na may Latest Greek. Sa Latest Greek, time ni Lord Jesus, ang stauros, cross ang kaulugan. Now, balik tayo atras. 1888, bitungan na sa Amerika ang pundok ng Christian Missionary Alliance na tinuko ni Albert Benjamin Simpson. 1898, bitungan gyapon sa Amerika ang pundok ng Church of Nazarene na tinuko ni Phineas Bresee. 1900, bitungan sa Amerika ang United Pentecostal Church na tinuko ni Charles Pax Parham.
1902, first time in the Philippines. Ang pari sa Manila na si Gregorio Aglipay, mihawa sa simbang Katoliko, babae gyapon ng inungdan, usa sa inungdan. Dito ko ng grupo, iyang hinganlan ng Philippine Independent Catholic Church, PICC. 1914, duha ang nagtukod na bidako karon. Ang sabi ka, ang sabi, ang sa Amerika, Assemblies of God, at tinukod ni Eudorus Enbel. O ang sa Pilipinas, Iglesia ni Cristo, nga tinukod ni Felix Manalo. Ang question, asa tinuod, Church of Christ ni Alexander Campbell? Nga ang Diyos, si Lord Jesus Diyos, o ang Iglesia ni Cristo nga si Lord Jesus Christ dili Diyos? Asa tinuod, in English o Tagalog? Ang question pa yun, asa tinuod, house o bahay? Iglesia ni Cristo sa English, Church of Christ. Pero ang Church of Christ, Jesus is God. Sa Iglesia ni Cristo, Jesus is not God. So, asa tinuod? English o Tagalog? In like matter, asa tinuod? House o bahay? Ha? Murag komplikado. Pag-abot sa tuig 1920, mihawa sa pundok ni Gregorio Aglipay si Luis Pabligar o nagtukod ng pundok itawag niya Rizalian. Ang Rizalian, si Dr. Jose Rizal, ilang Diyos. O according to them, Dr. Rizal, Jose Rizal is still alive. Naroon sa Banahaw Mountain. Diyos nila si Dr. Jose Rizal. 1927, bibutol sa Amerika ang pundok na gitawag Four Square Gospel Church. 1926, bibutol sa Manila ang pinakataas ng ngalan, Iglesia sa Diyos kay Kristo Jesus, ang haligi at suhay ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Kanhi gipasakupan ni Eli Soriano. 1948, duhang bibutol sa Manila ang UCCP tinukod ni Enrique Sublipina, ang Grace Gospel Church tinukod ni Juliatan. 1965, first time in Mindanao, Dinagat Surigao Island, bibuto dito ang pundok na PBMA, Philippine Benevolent Missionary Association, na tinukod ni Ruben Eclio Sr. 1972 and 1967, bibuto sa China ang pundok na daghang kaayong estudyante na dala, ang Born Again Christian, na tinukod ni Peter Sio Yongchin. Daghang estudyante yung taong nadala ini pundok ka kay pawamo kwarta amiguhon niya papaminahon sa pastor. 1972 in Panabo City, tinukod ni Benjamin Gaetano, bidako po doon ang One Way Church International, One Way Outreach International, taga Panabo ray from Derana. 1975, bibuto sa Manila ang Jesus Miracle Crusade na tinukod ni Wildy Almeida. 1977, si Eli Soriano nagtukod, miawa siya sa pinakataas ng ngalan, tukod ng grupo, bitawag niya Church of God International, na nailan siya ang programa, ang dating daan. 1978, bibuto sa Manila, nagyapon ang pundok, Jesus is Lord, na tinukod ni Eddie Villanueva. 1981, nakagyapon estudyante ang nadala ni, natukod sa Brazil, ang pundok na G12 or the Government of 12. Bidako na po niron sa Davao. Tinukod ni Cesar Castellanos. Daghan po ning nadala. Ano man? Ang usa nila ka membro mo amigong 12 ka estudyante Katoliko. Paulamon og kwarta, isuroy, librehon at imanon, pero dadon sa simbahan maminaw sa pastor. Og daghan po ang nadala. 1983, in Davao City, I am the Son of God. Nadugay nagtago-tago karon nasikop na giyon. Apollo Kibuloy. Hangtod karon mga igsoon, there are only 60,000 denominations to adore. O sa lang ang kontra, simbahang Katoliko na. Try to analyze. Gingon ni Jesus nga iyang simbahan lutuson. Ato basahan ng Roma 12:14. Gingon din ni mga igsoon nga iyang katawhan lutuson. Pagkampo kamo sa Dios nga panalangina niya kadtong naglutos kaninyo. Panalangina niya og dili tunglohon. Question. Unsa man simbahan karon nga gilutos, dili na physical kundi dili spiritual. Gidaot ang iyang pagtulunan.
Mga igsoon, ang simbahang Katolikura. Nga naman, mauman ang katawan sa Diyos. Hinungdaan nga kung maminaw ta sa saksi, Katoliko giatake. Maminaw ta sa Sabadista, Katoliko gitira. Maminaw ta kibuloy, Katoliko makaluloy. Maminaw ta sa Glipay, Katoliko gisaway. Maminaw ta sa dating daan, Katoliko gipanawas-tawasan. Maminaw ta sa Pentecostal, Katoliko gifatal. Maminaw ta sa Iglesia ni Cristo, pagtuong Katoliko gilatigo. Otro po din Foursquare, Katoliko gimasaken. Ha! Pagilain, kita lang yun mga igsoon. Muna mga kaigsunan kung Katoliko, bahalag magkapasmo-pasmo, ayaw lang yun, di lang yun tamubiya sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung mubiya ka sa gitukod sa atong Ginoo, samot yun ta kapasmo, kay itambog yun ta sa impyerno. Laliman ka, mubiya ka sa gitukod ni Lord Jesus, o siya, mani mo pagkaluwas. Ano na isundaw na to? Mihawa ka sa gitukod ni Lord Jesus, so siya, mani mo pagkaluwas. Na si Lord Jesus, manluluwas man siya sa iyang simbahan. Ato basahan ng Efeso 5:23. Muna mga igsoon, padayon kita sa pagpasakop sa gitukod sa Ginoo. Simba matag Domingo. Gingon din eh. Kasi kayang ba na maong ulo sa asawa? Ingon nga si Kristo may ulo sa iglesia, o si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. So saan man ato pagkaluwas kung mubiyata sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus? Muna mga igsoon, di kita mubiya sa gitukod ni Lord Jesus. Ayaw yun mo padalaan ng mga pastor kay mini na nga mga magtutudlo. Ang tinod nga magtutudlo, kanarag yung mga pare, kay sila yun ang mga alagad sa Diyos. Mao magani mga igsoon na sa pagbuhat sa kalendaryo, gipahinumduman o gikuluran sa simbahan og pula ang tanang adlaw Domingo. Ang question, kinsa man ay ang nagbuhat sa kalendaryo? Mga igsoon po rin information sa wala masayon, ang nagbuhat sa kalendaryo simbahang Katoliko. Kinsang tawana? Si Pope Gregory XIII. Unsang tuiga? 1572. Ang milabay gikan sa time ni Lord Jesus. Mo nang gitawag na Gregorian calendar. Sa pagbuhat sa kalendaryo, gikuluran sa Ginoo pula, gikuluran sa simbahan og pula ang adlaw Domingo. Ano na itong mainumduman na mo na ang time na musimbat sa atong Ginoo. Simbahon ba ginato ang Ginoo? Kung ayaw mo pagtuon ang mayroon ang musimba og dili parehas na, satanik na. Kung gusto mo maimpirno, tuuhin ninyo na nga pareha na ng musimba og dili. Kung di mo gusto maimpirno, ayaw yun magtuwa na. Nga naman, mingon yun ang Ginoo, simbaha ninyo ako. O, gipayag din simbaha ang Ginoo. Salmo 95:6. Gingon din eh. Dali ka mo, mangyukbo kita og musimba kaniya. Mangluod kita at tubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. So mo nang pagka-Domingo, kulor na pula, panimba kita mga igsoon. Pero kining uban, labi ng amahan, pagtanaw sa kalendaryo, kulor na pula, pagkaugma mo sa iyong mata. Pero dili di ay mo adto sa simbahan, kung dili mo adto sa kulungan kay mo hapyon sa iniktan, ano pagkahapon abanti sa sabungan. Pagkawanay hinungdan ta marwa. Muna yung kaning mga bana, mo'y ulo sa pamilya, pero mo'y ulo sa mo'y di na mao. Kay di naman mo simbas Ginoo, tuwa naman hinoon sa sabungan. So, usmo na ito na mga igsoon. Musimba kita, mga igsoon, listen carefully din ha. Listen carefully mong mga igsunan kong Katoliko. Once na magsigit ang simba sa Ginoo, 1,000,000% sa gingharian taniya punta. Question. Unsa may words ni Lord Jesus na atong magamit anak? Naana sa Bible mga igsuon? I repeat. Once na magsigit ang simba o mga lawat sa lawas ni Lord Jesus, 1,000,000% yun tang maluwas. Mga igsoon, luoy kaayo ang bibiya sa simbang Katoliko. Kay luoy, kung sa'yo panawagan sa simbahan, iampo. Now, nabagi na sa Bible, nga kung magsigit ang simba sa Ginoo, 1,000,000% makasulod sa iyang gingharian? Yes! Ato sa unang 1:50-51. Gingon din eh. Gingon din sa atong Ginoong Hesus sa wala pa siya mukayab sa kalibutan.
ang mukaon sa paan nga gikan sa langit dili mamatay. Laliman mo ane. Before na ko explain unsay gipasabot anang dili mamatay. Ang mukaon sa paan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining paan dili gayon mamatay. Gilaliman mo ana. Unsa may gipasabot ni Lord Jesus nga ang mukaon ni ining paan dili gayon mamatay nga miingon naman siya nga ang tanan mamatay. Mga igsoon, ang gipasabot sa itong Ginoo mao ang ikaduhang kamatayon nga mao ang impierno. Ano man gipahayag na niya pinagi sa sulat ni San Pablo ato basahan ng Hebreo 9:27. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Balikan nato ang Genesis 6:3 nga ang tanan mo biya gyud sa kalibutan. Kay wa man ako ni ma-elaborate kaniya, no? Gingon din unya ang Ginoo mingon, dili kutugutan ng tao nga mabuhi angtod sa kanturan kay tao lamang siya. Sukad karon kutob ra dayon sa 120 ka tuig ang ilang kinabuhi. Before ko mubalik sa San Juan, sa sulat ni San Juan, ako sa klarohon nga tungod sa nagkalisod na panahon na nalangta sa 70 ngadto sa 90. 70 ngadto sa 80. Salmo 90:10. Kapituan katuig lamang unsa man ang kapituan 70. Gayod ang among mahuptan, tingali kawaluan 80. Kunlig-on kami, apan pulos lamang kagulanan o kasamok ang among makuha ug matapos kini og kami mahanaw. So ang tao do nagi katapusan nga sa Pilmiro 120 tungod sa nagkalisod nahimo na lang 80. Now, unsa may gipasabot ni Lord Jesus sa iyang giingon nga ang mukaon ni ining paan dili mamatay ug ang paan na iyang ihatag mao iyang lawas ug ang mukaon ni dili dayon mamatay. Ang gipasabot niya mga igsoon nga ang mukalawat kaniya dili maimpierno. Gibasa naman nato ganiha ang ipadayag 20:14. Ang mukalawat ni Lord Jesus dili maimpierno. Unang mga igsoon, hayahay kaayo ta nga nabautismohan sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kay naatay pagkaon alang sa atong kinabuhing dayon. Hayahay kaayo ta. Kita lang mo'y nagpakawalay bili. Dili na mo simba kay nagsige lang pangita kwarta. Di na mo sulod og simbahan. Pero nanagani katalagman nagbaha ng kadalanan, may kay mo adto dito Lord, Lord God, God, Lord. Pero walay bagyo, linog, di mo sulod og simbahan. So yahay kay ta mga igsoon kay natay pagkaon alang sa atong kinabuhing dayon. Mo ni pasalig ni Lord Jesus. Ang mukaon nining pan nagikan sa langit dili gayon mamatay. Mo nang mga lawat gyud ta mga igsoon. Ayaw gyud mo kumpiyansa. Pangalawat, mga lawat gyud ta. Nindot kayo ang Kristiyang religion na ay pasalig ang Dios nga makasuluta sa iyang gingharian. Mukaon lang kanunay sa iyang lawas. Munang mga igsoon, ayaw gini ang pagtahod sa Dios pinaagi sa atong pagsimba. Kay pinaagi niya na makakauntas pagkaon alang sa kinabuhing dayon. May isip tao natay pagkaon nga kalibutanon. Isip iya sa Dios natay pagkaon nga langitnon. Ug mao nang gipahayag sa atong Ginoo Hesus sa San Juan 6:27. Munang hayahay kayo ta, di baliwala lang sa uban. Nya ini kamatay, ang mga tagtungod masukog dili biliyahan sa kabag. Unya ang namatay way simba-simba. Way hinungdan ta bawa. Sa buhi pa di mo gamit o di mo gunit og lusaryuhan. Pagkamatay gipagunit og lusaryuhan. Ha? Pagunito naghikot sa manok. So, lusaryuhan man anang hikot sa tiyas manok mo ipagunit ala. Pagunito man ninyo ng lusaryuhan ha. Kanang hikot sa iyang manok ka sige niyang gihapyon mo na pagunit ha pagunit ang sariyuhan niyang kumangkabag dili mo bihilya magbagulbol ang panilya niya sa buhi pa wa mo agni nga mo simba iyang bana ha kung ako lang sundon pieces manok mo pagunito na lang ipagunitan
rosaryuhan. Kung dili ka ng antukon. Tulo ka coins. Gunito man mo nagbala ang buta nga sa buhi pa, di man na mo gunit. Kay kung makabalo na siya gagunit ang rosaryuhan, iya man na isawilig gihapon. Kung hinungdan tubuan. Now, ito masawa na, doon natin pagkaon na Kalibutanon, doon na po tayo pagkaon na langit. No? Juan 6:27. Ayaw ka mo paghago alang sa kalanon nga badunot. O, mo na kalibutanon. Kundili sa kalanon nga mulungtad nadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanon na ihatag kaninyo sa sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan nga sa iyang pag-uyon. Mo na doon na tayo doon kapag kaunayahay kay ta. Isip tao, natay pagkaon nga kalibutanon. Isip binuhat sa Dios natay kalat, natay pagkaon nga langit no. Umana itong buhaton mga igsoon. And medyo mga igsoon nga ang pagkaon nga maghatag nato sa kinabuhing ngayon, dili nato makuha na sa ubang sikta. Di nato na makuha sa ubang sikta. Dili nato na mapalit sa Jollibee. Di nato na mapalit sa McDo. Di nato mapalit sa Greenwich. Adto lang nato na makuha o makaon sa simbahan, sa lamisa nga iya sa Ginoo. Munang mga igsoon, hayahay kayo ang mga Kristiyan. That is why kung mubiya ka sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, delikado naging ka nga maimpirno. Munang ayaw yun mo padala. O kananin yung mga kaliwatan nga naa na sa laing sikta, iampugin na ninyo. Takanta po ka na Lord Jesus sa mga gipang-explain sa duwang kaparian. Mga igsoon, kung sa inyong buhaton kung makakita mong tao nga napandol, natumba, maluoy mo. Kay naluoy ta, atong patindugon. In like manner, kung makakita ta, nalangit na ta. Kung makakita ta, sana sa impyerno. Kung siya itong bation, nga nagtiyabaw naman sila dito sa kasakit. Maluoy ta. So, samtang dili pa na mahita mo, iampo nato ang atong makaigsunan nga naimulag sa atong simbahan. Aron dili in taon sila mahitong pawak sa kalautan. Mga igsoon, kung ang atong kalag may impyerno o kita may impyerno, hangtod na ta sa tantulan mag-ilai antos sa kasakitan. Ato basahon ang San Mateo 13:42 nga magkagot ang atong mga ngipon dito. Ano magkagot man ang ngipon nga kalag naman na? Kay mubalik data sa atong lawas human ang general judgment. Gingon din 42. O gitambo sila ngadto sa hudno nga nagdilaab diin magkagot, maghilak sila og magkagot ang ilang ngipon. Laliman ka ana. Ngano man tungod kay sa general judgment ang tanang kalag mubalik sa ilang lawas og human ana mubalik na pod sa langit kung naa sila sa langit o mubalik sa impyerno kung naa sila sa impyerno. Kay sa general judgment duha na lang, langit na lang, impyerno. Juan 5:27 ngadto sa 28 ngadto sa 29. Ayaw ka mo kay bulong nini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga naa sa mga lubnganan ug manggula sila sa ilang lubong kadtong maayo binuhatan mabanhaw ug mabuhi. Pag ingog mabanhaw mao na ang pagkabuhi, pero ang giingog mabanhaw mubangon sa lubnganan, ang giingog mabuhi sulod sa langit kinabuhing dayon. O kadtong dautan binuhatan mabanhaw sumubangon gihapon apan silutan bot pasabot balik sa impyerno. So muna mga igsoon nga luoy ang maimpyerno kay magkagot ang atong ipon dito. Muna amitas buhi pa ta. I-process yun nato ang atong kaluwasan. Kung maninguhat ta, kung ukuhat ang insurance, bisag unsang insurance, aron mapalubong sa hustong paglubong ng atong patayng lawas, mas maninguhat ta nga makakuha insurance aron mapahiluna sa Dios ang atong kalang. Mao na mga igsoon. Amen. Mao na. So kay kung nalubat na
So shout out sa tanan, no? Nakagay ka mga viewers, mga CFD, hindi lang ako ingadla, no? Kay daga naman. So thank you very much sa inyo mga brothers, no? Sa pagtanaw. So ano mga igsoon? Kung gusto tang maluwas, pabilin sa gitukod ni Lord Jesus. Kung wala pa ka na sakop, pasakop sa gitukod ni Lord Jesus. O simba kanunay aron makakaon sa pagkaon na maghatag sa kinabuhing dayon. May suon ang atong Ginoong Hesus nagpasalig na yun nga mukaon siyang lawas, makasulod siyang gingharian. So nindot ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.